Nakilala ko si Coach Salazar since 2000 nang pinapunta ako dito sa Manila ng isang kapitan ng army na si Captain Espio. So pinapunta ako dito sa Manila para kasi may hiring daw nung araw na yon, July, hindi ko pa nakalimutan, July 9. So lumuwas ako ng Manila, yung pera ko ay 2,000 lang. So yung time na yon, 1,800 yata yung ticket sa barko. So tinipid ko talaga yung pera para lang makapunta sa Manila. So pagdating ko sa Manila, yung nagpapunta sa akin, hindi naman pala siya sa kanya ko pupunta. Tinuro niya lang ako sa isang taong hindi ko talaga kaano-ano, hindi ko kakilala. Nasyak na lang ako bakit niya ako doon pinapunta. So sa madaling salita, si Coach Salazar pala ay isang coach na parang coach, ama o kaibigan na kahit papaano hindi kanya kakilala o ano, basta athlete ka o ano, okay na sa kanya. Wala na siyang tanong-tanong kung ano ka, sino ka, basta nakita niya na athlete ka o naglalaro ka, tatanggapin kanya. So yung time na yun, wala rin siyang magawa kasi si Captain Espio ay kanyang authority. So sinasabi lang sa kanya na, Tito, sa'yo to si Ruel, alagaan mo. So sa madaling salita, akala ko rin saan kami pupunta ng time na yon. Dinala niya dito ako dito sa Ultra. So una kong nakapasok dito sa loob ng Ultra, at doon ko nakikita yung dito pala sila nag-house. Yung time na yon, yung army, dalawang team sila dito. So maabot sila ng 24 personnel. Si coach doon ang pinaka head coach sa tropa. So lahat ng mga player niya, doon ko nakikita na ganito pala yung life dito sa Manila. So yung time na yun, from 2000, nag-apply ako ng military. So naging striker kami nila. Ibig sabihin ng striker, kung ano yung ginagawa ng civilian na para lang makasurvive. Kami yung namamalingke, nagluluto, kasi sila may trabaho na sila, nag-ensayo na sila. So kami, dahil nakikisaka lang o nakikituloy sa... So during that time, striker kami. So lahat ng utos amin, maglaba, maglinis sa bahay na bato, mamalingke, madaling araw. Papakainin namin yung 24 personnel na mga sundalo na athlete na sila yung nagbibilit dito sa Ultra para lang mag-ensayo sa pamumuno ni Captain Espio at saka ni Coach Tito Salazar, na siya yung isa sa mga head coach na naghubog talaga sa mga army personnel being as an athlete. So during that time, habang nag-aantay ako sa tawag na may direct enlist para gusto ko rin maging isang sundalo o army. So habang wala pa yon, kami yung gumaganap bilang striker sa lahat ng pang-araw-araw na ginagawa namin dito sa Ultra, sa ano-anong mga activities kami yung gumagawa kasi kami yung mga striker. So during that time, sa taong yun, hindi natuloy yung hindi ako natuloy sa paging isang sundalo kasi biglang nag-cut off yung enlistment ng anong taon na yun. So naging para sa akin parang notice na ako na babalik ako sa Mindanao, kung saan man ako nanggaling, na hindi natupad yung pangarap ko na makakuha ng isang trabaho, makapasok sa army. So ang ginawa ko, sa ayaw kong man sa hindi, so dito lang ako nagpaiwan sa Manila. So yun ang ginawa ko, nagpapatuloy ako bilang striker. So parang ano na ako doon, yung mga kasamahan ko nakapasok na sila. So parang
parang naging isang challenge sa buhay ko na kung susuko ka, walang mangyari sa buhay mo. So, nagpasalamat na ako dahil nandyan si Coach Salazar. Siya yung nagsasabi sa akin, hindi ko pa time. So, antayin ko yung right time na makapasok din. So, yung time na yon, gagawa talaga ko ng paraan na so, sabi ni Coach, kung gusto mong mag CS o yung training talaga na hindi sa pamagitan ng athlete. So kung magti-training ka talaga sa soldier, so sabi ko okay lang Coach, gusto ko talagang makatrabaho. So nung time na yon, tinawagan niya yung kaibigan niya sa Camp Magsaysay. So tinawagan niya, okay naman, so pupuntahan daw namin. So yung time na yon, tapang na lang talaga ang dala ko. Wala akong pira, wala lahat. So sabi ni Coach, may 500 pamasahin nyo papunta lang, makarating lang kayo doon, tapos hanapin nyo yung tao na yun. So tinanggap ko yun kasi gusto ko talagang makapasok. So sabi ko sa isip ko, may tao nga tumutulong sa atin, so bakit din natin i-grab yung opportunity. So pumunta ako doon. So madaling salita, nandoon kami, training kami. So pagdating doon na 1 week siguro, nakapasok kami sa madaling salita dahil sa endorsement ni Coach Salazar, kilala siya. So ibig sabihin pagdating namin doon, mapakinabangan kami ng army. So natanggap kami. So bumaba ko sa Manila after 1 week kasi kulang ako sa sa dental. So pagbalik ko dito sa Manila, habang nung time na yun nagpa direct enlist din ako sa Air Force. Yung pagbaba ko, nalaman ko na sa Air Force pala ako mapunta. So wala na akong magawa kasi pag yung may balita na may order na sa Air Force, so sila, inaccept na sila, binuhusan na sila lahat ng tubig. So ako na lang ang inabuhusan. So sabi ko, sayang yung naumpisahan ko sa army. Nag-umpisa na kami doon. Tapos ganito, so ginrap ko na lang din kasi na yun trabaho na yun may order na habang yung sa army bubunuin pa namin ng 6 months. Ang sa Air Force nandyan na. So ginagrab ko na ito na trabaho na to. So bakit pa ako maghahanap ng iba na nandyan na, kahit army yung gusto ko talagang mapasukan kasi sa probinsya naman yung Air Force hindi kilala kung pag sundalo ka sa Air Force talaga, army talaga ang kilala. So sabi ni Coach, tanong ko kay Coach, wala tayong magawa Coach, may order na daw yung Air Force. So pupunta na ako sa Air Force Coach. Sabi niya, okay lang yun kasi trabaho yan, kahit may Air Force man yun o ma-army o basta trabaho, walang problema sa akin, basta wag mo lang, babalik ka lang kung anong nandito lang kami. So yung time na yon, Air Force ang napuntahan ko. So nakita ko naman kahit kay Coach Salazar, gusto rin talaga niya sayo makita mo sa kasi army siya. Sa army din talaga kami dapat na English, kaya lang hindi naman niya hawak yung buhay namin kasi may authority na lumabas na yung order namin sa Air Force. So malaking pagpasalamat ko kay Coach Tito na kahit ganun pa man, hindi na niya tiningnan yung kung saan kami mapunta. Tiningnan na lang as a player, as an athlete niya na sa ganun pa man may trabaho nang napasukan bilang isang athlete na ginagabayan niya dito sa Manila. Kasi mahirap talaga yung buhay na yun kung wala kang trabaho, na hindi naman lahat ng pagkakataon umaasa kami sa kanya kasi maraming athlete na lahat, Coach, uuwi ako, wala akong pamasahe, Coach, walang bigas yung ko, Coach, wala pang si Coach talaga, madali siyang lapitan, hindi siya nag-iisip kung mabayaran siya o hindi, basta kung mayroon siyang maibigay, lahat ng athlete niya bubunot talaga yan, hindi magdalawang isip yan habang kaya niyang ibigay. Ganun ka bait, ganun ka matulungin si Coach Tito. Kaya nakita ko noon, at least may trabaho na ako, parang hindi na ako mabawas-bawasan yung, kasi obligasyon na talaga ni Coach yung time na yun na
kung ano yung may tutulong niya sa akin bilang, kasi diyan ako binili ni Captain Ispo sa kanya. So nakita ko na rin na, coach, may trabaho na ako, so parang bawas-bawasan na yung bigat kasi parang obligasyon na rin yun kasi siya yung head coach dito eh. So yun yung nangyari. So sa madaling salita, may malaki talaga yung na bigay ni coach bilang isang kaibigan o coach na katulong sa akin sa pagpunta ko dito sa Manila. Then may isang trip din kami ni coach, isang time na may isang adventure event. In-invite kami ng kaibigan ko kasi sa mga kwento-kwentuhan namin, si coach laking bundok din, ako laking bundok, so may labanan na akyatan daw, 5 bundok akyatin sa loob ng 24 oras. So narinig ni coach, sige sali ako. Yun ang ano kaagad sa isip niya kasi atleta siya, malakas. So sige coach, ikaw, kasi kailangan naman sa isang team 4, 3 lalaki, 1 babae. So nagporsigido talaga siya na masama sa team. So alangan naman sabihin ko na wag coach, parang ano yun, wala kang tiwala sa kanya na kakayanin niya. 5 bundok yung aakyatin, kailangan matapos mo within 24 hours, matatapos niyo yung akyatan. So yun na, sindaling salita, nakasali kami, nakapasok yung team namin. Ang title ng race na yon, Nomads Adventure Race. Pabilisan ng pag-akyat sa bundok ng 5 bundok ang akyatin mo sa buong Batangas. So nagumpisa yung karira, hyper kami kasi mga atleta kami, mga ano kami. Sa akin, ano na ako, parang sanay na ako dyan kasi 24 hours yung mga laro ko, almost 24 hours, 48 hours. Ang naano ko lang doon, si coach lang yung baguhan namin. Bilang naglalaro rin siya ng walk, kaya lang, or marathon. Iba kasi yung labanan dito eh. Yung walk, marathon, kaya niyang ano kasi yun yung specialty niya. Pero yung sa bundok, iba. Pag hindi sana yung muscles mo, nagugulat yan. So, kailangan paghandaan mo yan. So, sa madaling salita, nandoon na kami, lumalaban na kami. So, may isang area na sa isang team, 2 kayo, yung 2 akit sa itabilang bundok, yung 2 may isang activities din na akyatin, isang bundok din. Bali, nagkamali lang kami ng silik o nagkamali din si coach na siya ang napunta doon sa mahabang bundok. So sa madaling salita, sila ang nakapunta doon na parang nagkamali si coach ng pasok na isang. Okay, so pagkatapos po, So, nandun na sila sa bundok, mag-1 oras na, hindi pa sila bumalik. Magdadalawang oras na, wala pa rin sila. So nagpanik na kami kasi yung mga kalaban namin nagbababaan na. Yung katim namin wala pa. So mga maya-maya nandiyan na sila. O anong nangyari? Kamali daw sila ng pasok. So yun yung unang bundok pa yun ha. So mahirap kasi sa labanan na yan kasi dapat kabisado mo yung bundok or ano. Pag magkamali ka, imbes 5 kilometers lang yung takbuhin mo, maging times 3, maging 15. So nauubusan sila doon. So naghahabol kami ngayon kasi may mga 4 na team na sa harap. So pressure kami hanggang pagdating namin sa pangatlong bundok, sa hindi namin inasahan na nagka-cramps na si coach. So gusto naming tapusin. O ano coach? Kaya pa ba? Kayang-kaya kasi athlete tayo eh. Mayabang ko rin si coach, athlete tayo eh. Sabi ko, quit na tayo kasi parang ako nang natatakot sa iyo. Namumutla ka na. Hindi, kaya natin to. Hanggang sa pinakatuktok, bigla siyang namutla. So isip na lang siguro yung malakas pero yung katawan wala na. So pinahinga namin, yun, natatakot na ako. So pagpahinga namin siguro mga 15 minutes, minamasahe namin.
Yun yung pinaka-advantage sa mga atleta. Madaling naka-recover. So, akala ko, doon na lang kami. Sabi ko, wala na. Hanggang 3 bundok lang tayo. May 2 pa tayong bundok kaakyatin. 5 minutes siguro, biglang tumayo. Kaya ko to. So, parang kita din namin, tuloy natin. So, nakita namin na nag-hyper na siya. So, coach, kaya? Kaya. So, natuloy namin yung karira. Sa madaling salita, pinagpatuloy namin. Hanggang natapos namin, naging 3rd place pa kami. Akala namin, yung time na yun, pang 11 na kami. So, nandun pa rin yung, as a team, coach namin, si coach, naalalayan pa rin namin. At saka siya, naalalayan din niya sarili na. Pero lahat, hindi na namin siya sinasama sa mga activities. Ang inano na lang namin sa kanya, alagaan mo na lang sarili mo, na kung saan tayong bundok pupunta, makaya mong dalahin yung sarili mo. Kasi may mga activities na sa isang bundok, dadalahin nyo yung 5 putol na kawayan. So, dalahin nyo yan as a team. Kaya lang, ang ginawa namin, inalagaan lang namin yung sarili ni coach na hindi na namin siya isama. So, para matapos namin yung buong karera sa isang 24 hours na maraming mga challenge na hindi ko talaga malimutan yun kasi parang buhay din ang nakataya at saka pride. So, palagi minsan may mga pride lang tayo, hindi natin iniisip kung ano yung mangyari sa katawan natin kung kaya lang. Nandoon pa rin yung focus at saka as a athlete at coach, ipakita pa rin niya na ang yung leader nandoon pa rin. So, natapos namin yung karera na buong buo, kumpleto kaming 4, kumpleto at naging 3rd place kami. So, yun yung isang pangyayari nangyari na hindi ko makalimutan sa bundok ng Mount Makulot sa Batangas yun. So, yun yung isang namin sa mga challenge naman ni Coach Salazar at as a coach at saka sa amin bilang mga athlete, kailangan man talaga harapin namin yung mga may minsan kasi sa pag gusto namin na maging isang bahagi, maging successful yung life namin na as pagka-atleta pa. Kaya lang may mga pagkakataon talaga na gustuhin mo man pero ayaw ibigay sa iyo. So nag-try kami, nag-training kami para makapasok or kahit maging training pool man lang sa Patapa. Nagtitrain kami ni coach bilang siguro mga nasa 3 months to 4 months. Madaling araw, 2 AM, gising na yan si coach. Pag sabi niyang gising, alis na tayo. Mabigat ng katawan mo o parang ayaw mo pero babangon ka talaga kasi yun yung gusto natin, gusto niya, gusto rin namin. Pero doon niya ipakikita kung paano mo yung disiplina, kung gusto mo talagang maging successful bilang isang atleta, tutuparin mo, susundin mo talaga kung anong gusto ng isang coach o ng isang mentor mo. So during that time, 3 months gusto namin, kaya lang hindi kami pinalad. Si coach din pinalad naman siya, pinagbigyan naman siya ng Patapa, pero yun nga, parang nakalungkot isipin, parang tinaya na ni coach yung sarili niya, inano na lahat, gumastos na para lang maging bahagi o makasali lang, makapag-compete man lang. Pero at least naipakita pa rin niya during that time, naging 3rd bronze, nakukuha niya yung bronze sa SEA Games sa 50 kilometers walk. So nandun ako, kitang-kita ko pa talaga kung paano ang sakripisyo, ano yung mga challenge na bilang isang atleta, na para matupad mo yung gusto mo, kahit labag man yan sa mo, basta maipakita mo na masaya ka na magawa mo siya. So yun ang mga challenge ni coach na nakikita ko na nai-adapt ko rin ngayon, bilang kasi darating din ang panahon na kami na rin nagtuturo, sumabak na rin kami sa bilang isang coach. So
yun yung mga disiplina na natutunan ko kay Coach Tito, na yun din ang pinakita ko ngayon sa mga athlete ko, na may mga atleta din akong nagtitiwala sa kakayanan ko. So yun yung mga kailangan gawin kung paano ka maging successful sa gusto mong mangyari, sa anong gusto mong magandang achievement sa bilang isang athlete or bilang isang coach. So nagpasalamat talaga ako kay Coach Tito, na isa siya na kung wala siya dito, wala ring Royal Ano dito, wala ring Sergeant Royal Ano na pagmalaki ko rin sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan sa probinsya, na hindi ako nagkamali, o hindi ako nagkamali na sumugal o pumunta dito sa Manila na wala akong naipakitang maganda o achievement na sa ngayon na nakamit ko. So kay Tito, wish ko na ipagpatuloy mo kung ano yung nakita namin sa'yo from 2000, since nagkakilala tayo 2000 hanggang ngayon. Mayroon ng pagkakaiba kasi dati nasa service ka, may mga gusto kang gawin na hindi mo magawa dahil kailangan mong mag-report, kailangan mong pumunta sa office. Ngayon, hawak mo na yung sarili mo, hawak mo na yung time mo, hawak mo na yung kung ano yung gusto mo. So kaya mo nang gawin kung ano ang anong plano mo, ano ang gusto mo pang ma-achieve bilang coach o bilang retired, bilang father, bilang kaibigan. So wish ko na sana palagi tayong malakas, kasi yan yung puhunan natin sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Good health din. Happy 35th anniversary in your career as a athlete. Diyan ka nag-umpisa, athlete muna, bago maging successful coach or maging successful padre de pamilya. Happy birthday, Coach Tito, Master Sergeant Salazar.